May ulcer ka. Kung di ulcer yan, baka may colon cancer ka na, sabi sa akin. Sa asawa ko, nag-i-scroll siya ng Facebook. Tapos nakita niya yung Salveo Barligras. Sabi ko naman, nabanglakayan ako, naniniwala ka naman dyan, ina-advertise lang yan. Ako nga pala si Sunny Bautista, 36 years old, Tagalinggin, Pangasinan. Ako nga po pala ay na-diagnose type 2 diabetes, dulot ng mga masasarap na pagkain. Mahilig akong magkape, soft drinks, fast food, pag sahod, kakain sa labas, street foods. Sa totoo lang po, hindi ko pa alam na may type 2 ako. Ang pagkakalam ko kasi, yung pagkamataba ka, malusog ka. Dahil hindi ko alam na may type 2 ako, tuloy pa rin ako sa mga masarap na pagkain. Hanggang sa hindi ko namalayan na yung tiyan ko nasakit. Galing kami ng Tagaytay, tapos pauwi kami ng bahay, kumain kami sa labas. Pag uwi ko ng bahay, nagsiyar ako. Pagka dumi ko, may lumabas na dugo. Nag-alala ako, kinakabahan. Tapos nagpa-albularyo ako, nagpatawa. Sabi naman nung nagtatawa sa akin, may ulcer ka. Kung di ulcer yan, baka may colon cancer ka na. Umuwi ako ng probinsya sa Pangasinan. Nagpa-check up ako, August 14, 2023. Sabi nung doktor kung ano daw yung nararamdaman ko, masakit yung tiyan ko, nakasakit dito. Sabi, magpa-test ka ng ihi mo, tsaka yung dugo, tsaka lipid profile. Tinest nga yun doon, sabi ng doktor, may sugar yung ihi ko, positive. Kinabahan ako. Kinabukasan, nagpa-laboratory ako sa kaibang clinic. Tapos nung tinawag na yung pangalan ko, dinidiscuss na sa akin yung resulta. Sabi nung isang taon ka nang may type 2 diabetes. Nagulat ako. Maluwalwa nga ako nung araw na yun. Hindi ako makapaniwala na mataas yung triglycerides ko, tapos cholesterol. Tapos isa pang sinabi, may fatty liver daw ako. Hindi ko matanggap kasi taba ako. Okay yung pakiramdam ko, ito lang naman ang nasakit. Nagulat ako sa pangyayaring yun. Parang wala nang pag-asa, parang mamatay na ako. Kasi ang daming sinabi sa akin na sakit eh. Isang pakiramdam ko, tumban-tumba ako nung araw na yun. Hanggang sa pag-uwi ko ng bahay, malungkot ako, maluwa-luwa ako nung araw na yun. Niresetahan naman ako ng gamot. Sinabi sa akin yung mga bawal na pagkain. Ininom ko po yung mga gamot na yon sa loob ng isang buwan. Pero yung isang buwan na yun, nakirot pa rin yung tiyan ko. Parang di tumatalab. Nainom naman ako pero parang di naman ako gumagaling. Punta kami sa simbahan, punta kami kay Padre Pio. Sana gumaling na, magkaroon ng buhay kung paano ako gagaling. Nalaman ko po si Salveo Barligras. Sa asawa ko, nag-i-scroll siya ng Facebook. Tapos nakita niya yung Salveo Barligras. May lumalabas na yung may diabetes din. Sabi ko naman, nabanglakayan ako, naniniwala ka naman dyan, ina-advertise lang yan, sabi ko. Hindi ko pinapaniwalaan. Nung tinitignan ko yun, kasi hindi ako naniniwala eh. Nakita ko yung sa Salveo, sa Calamba, may office. After kong kumain, pumunta na ako doon. Hindi ako nagdalang isip. Pagdating ko doon sa opisina, tanong ako kung paano mag-avail ng Salveo. Ganda kayo, Ma'am Rosini nun. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Siguro ito na yung way na ginawa ni Padre Pio sa akin. Ininom ko siya pag-uwi ko ng bahay. Nag-try ako ng 6 na scope. Tapos pagkatulog ko, dire-diretso na yung tulog ko hanggang umaga na yun. Kasi dati, naggagamot